Hello, mga kamamsis, ka-farmers. Good morning, good afternoon, or good evening. Whatever meron sa inyong lugar, ay binabati ko kayo ng magandang buhay. So, for today's video, ay magluluto tayo ng ginataang santol o sinantulan. Kasi, mura po ang santol ngayon at napapanahon. And, nabili ko po yan dyan sa may labasan sa tabi ng Mercury Drug. At yan po ay 4 na tumpo. Pero magaganda naman po at mga fresh. And, ang ating ingredients ay napakasimple lamang po. So, meron po tayo dyan na bawang. Mga 6 na butil po yan. Pero, dadagdagan ko pa kasi mas mabawang dahil sa dami niyan. Kulang po yan. And then, 2 sibuyas. And dadagdagan ko po ulit. At meron tayo dyan na shrimp paste o pag-uong na alamang. At meron din po tayo dyan siling panigang at siling mahalang o maanghang. Taiwan kung tawagin nila. Pero, optional po yan dahil sa baka may bata tayo or bata kayo. And meron po akong tubig, mga 2 to 3 mugs po ang ilalagay natin para sa pagpapalambot ko ng ating sahog na pork o kasim. And syempre po, meron din tayo dyan gata. Nasa freezer pa lang at baka kasi masira. So, 3 30 pesos ang nabili ko, kaya 90 pesos. Kasi po, mas magata, mas masarap. Yan po ang sikreto ng para lutuin na ating ginataang santol o sinantulan. And meron din po ako rito 1 kilong kasim. I-drain ko po yan, i-strain po natin dito. Okay. So, nabanggit ko na po yung aking santol. Ang pinaka-main ingredients po natin ay santol. Pasensya na kayo mga kamamsis, ka-farmers, kamamsi Edith, senior na, malilimutin. Kasi baka mamaya pag binalikan ko, kapag ka-inedit ko, wala pala yung main ingredients ng santol. Okay. Yan. At sige, ilagay mo na dito sa strainer. Kasim po ang binili ko sapagkat masarap po yan. Pero hinaluan ko po siya ng 1 piece na liempo. Kasi iba po lasa talaga ng liempo. Masarap. So, ayan. At mag-i-start na tayong magluto sa pagpapakulo ng ating sahog na pork kasim. So, ilagay na po natin ang ating pork kasim. Ayan. And lalagyan natin siya ng tubig pampalambot ng laman ng baboy. 1, 2, and 3. Open the stove. So, ating takpan. At habang nagpapakulo tayo, nagpapalambot tayo ng ating sahog, ay atin naman itong pupudkurin ang ating mga santol. So, tara, samahan niyo po kami mga kamamsis, ka-farmers. Ayan, at may mga sumusubo na. Tatanggalan po natin yan ng mga impurities. Yan mga kamamsis, ka-farmers, tinatanggal po yan. Kayo po ba? Tinatanggal nyo rin po ba yan? Comment down below. Yan, para lumabas yung mga impurities na sumusubo yan. At habang pinalalambot natin ang ating pansahog, tayo naman ay magbabalat na ng santol at atin ng magagarin. Ayan. At magbabalat na po tayo ng ating santol. Medyo marami-rami po yan mga kamamsis, ka-farmers. Kasi nga po, nakita ko, nakatumpok at ang tumpukan niya ay 5. Bali, 5 ang isang tumpok, bali 20 yan. So sabi ko, sakto, masarap yung ginataan o sinantulan. Hanggang sa matapos po nating balatan lahat.
talim ng aking kutsilyo. Ayan, o yan. Konti na lang po mga kamangsis, ka-farmers. And after nating balatan ay atin namang hugasan. Ayan, hugasan po natin lahat yan. Okay. Hanggat sa maubos po natin ang ating binalatang santol. And mamaya ay ating pipigain sa asin. Lalagyan natin ng konting asin. Siguro mga 3 tablespoon at ating pipigain. Madali lang po mga kamangsis, ka-farmers. And eto po, yung ibang natapos ko na, akin tinakpan upang hindi na malakuan ang lamang. So yun. At hayaan niyo po, tatapusin ko po muna ito at ipapakita ko sa inyo. Okay? So ayan, natapos din natin ang paggagadgad at ito pa po. So yan, at atin naman lalamasin sa asin. 3 tablespoon of salt. 1. And then 2. And then 3. And lagyan natin ng tubig. And atin ang pipigain. So yan. Atin naman po ngayong piga-pigain para matanggal po yung kanyang sobrang asin. Ganyan lang po mga kamangsis, ka-farmers. Ganyan lang po. And ilalagay po natin dito. Ayan. Okay. And hanggang sa matapos po natin. Okay. So, everything naman po ay naka-prepare na. So, mag-start na po tayo mag-saute. At ito na po yung ating santol na piniga. At itong dalawa nito ay lagayan ko ng coconut milk o kakanggatan. At ito naman po ay ang naging sabaw ng ating pork na pinakulaan. Meron po sobra, kaya lang dahil lalagyan natin ng kakanggata, baka naman lumabis. Kaya mamaya titignan natin kung kailangan pang dagdagan. And nga pala ay maglalagay din tayo ng konting, sprinkle natin ng konting paminta pampalas. So yan. Although tumigilatin ng chip na po mga kamangsis sa farmers. Tatakpan kasi iwas tayo sa tilansik. Ating haluin. Nilansik po mga kamangsis sa farmers. Ayan. Papailag si kamangsi Edwin. Pero ang bango. Sandali lang po sa akin na halit. Ayan, at after 2 minutes po namin pag-iluwasan sa mailansik. At ang sakit pong mailansikan, wala ng konting oil, beans, garlic, o bawang. Ating piga-pigain upang lumabas ang flavor ng ating bawang. Ayan, kapag kaya na light golden brown, ay pwede na natin siyang dagdagan ng sibuyas. Ang bango mga kamangsis, bawang pa lang po yan. Yung aroma, ang bango. Ay. Pag kaya na i-translucent na, at napalabas na natin ang aroma ng ating sibuyas, pwede na natin i-add up ang ating o ang ating shrimp paste. So now, sa bowl time para naman i-add up natin ang ating fish sauce at ang ating shrimp sauce. Ay, shrimp paste. Ano ba naman si Ay, nanay ko tumakbo.
mga ka-farmers. And add up na rin po natin ang ating pampalasa ng siling. Kung kayo po ay may bata, hinay-hinay lang ha. Dito po kasi wala namang masyadong maliliit na bata na malalaki na rin ang kumakain. Gusto nila ng medyo may lasa. Nilagay natin yan para medyo malasa. Kumbaga malasa na siya. Medyo kinukudkod ko po yung medyo nagkaramelize para mahalo na ang kanyang flavor dito sa ating sinasangkot siya. Kaya medyo maingay, pasensya na po kasi dito medyo maingay po, baka nang ilong kayo dito sa akin. And papalitan lang po natin ang ating sandok. Ito na pong gagamitin natin. Malinis po yan ha. Para hindi masyado maingay. And antay lang po natin siyang sangkutsa and i-add up na natin ang ating santol na bigla. Add na po natin ang pork broth. Ang bango talaga. Talagang ang bango. So yan, ilalagay na po natin ang ating piligang santol. And ating ito ang ipanghahalo ko kasi medyo mas matatag ito eh. And idagdag na po natin ang ating pangalawang kakangkata para mas mahalo po natin. Bango, mga kamay. Ang bango, mga kamangkis, ka-farmers. Magtigas po kasi itong ginawa. So yun, akin lang po mahaluin. So ayan mga kamangkis, ka-farmers. At medyo kumukulo-kulo na po yan at maganda na po ang ano niya. Ayan, ang bango. Continuously, ano lang po tayo. Continuously, mixing. Haluin lang po natin para magpantay-pantay ang ating niluluto at maging even ang mga pampalasa. Dadagdagan natin siya ng konting paminta. Pampalasa. Ayan, konti lang po. Oops! And add up na natin ang aking wow! Now, it's about time para naman ilagay na natin ang ating purong kakangkata. So, ayan po ang kakangkata at medyo nagye-yellow-yellow pa yan. Gawa nga ng skin laser ko po. Tip po mga kamamsis ka-farmers, pagka po ang ating kakangkata ay hindi pa kaagad gagamitin, i-rep niyo po o i-freezer. Tip ko po yan kasi madali po masira ang kakangkata. So, ibubus na natin. Bali, tatlo po yan na inyog na nagkakahalaga ng 30 pesos. Pinagkata ko po. Free na po ang anong piga. And aking haluin. Halo ang ating flavor ng ating gata sa ating santol. Napakasarap na po niyan mga kamamsis ka-farmers kasi kanina nag-pre-tikim na po ako. Pre-taste na po ako kanina. Ating muling tatakpan upang ma-simmer ang ating kakangkata. 2 tablespoon of brown sugar. Naglalagay po ako niyan mag-even din sa aking nilulutong menudo. Naglalagay din po ako niyan. Teka nga ipang balance. Pag nagluluto po ako ng caldereta or anything na pwedeng dagdagan ng sugar, I add up sugar. Then pag po naman champurado, dito ba mataas yan, I add up some pinch of salt. Ganun po mga kamamsis,
po ang ating apoy upang gradually ang magluluto. Kumbaga po, hindi agad matuyo habang niluluto pa natin ang ating santol. So yan, at nagbibigay na po ng oil ang ating nilagay na kakanggata. At kapag po nilagyan natin ng kakanggata, papandalasan po natin ang halong mga kamamsis ka-farmers at yan po ay magtututo. Okay, hahalo na po natin. At hininaan ko lang din ang aking apoy upang maging gradually ang pag-inin ng ating nilulutong santol na ginataan o sinantulan. Kasarap po kamamsis ka-farmers. Kanina pa po ako tikim ng tikim, promise. Siguro nakakatatlong tatlong kutsara na ako ng katitikim. Masarap, promise. And iniinin lang po natin yan at pag nag-bring oil na yung ating kakanggata, atin na po yung hahawin. So, yan, at atin muling tatakpan. Mga after 2 minutes ay atin na yung hahanguin. Nagmantika na po yung ating ginataang santol o sinantulan. Ating kakagata ay napakaganda. Nagbigay talaga ng mantika o oil sa ating nilulutong sinantulan. Time for plating of the stove. So yan mga kamamsis ka-farmers. At isa na namang putahe ang naituro o na-share sa inyo ng kamamsi Edith. Sana naman po ay nagustuhan nyo. And please, subscribe to my YouTube channel. And please, hit like and share and comment down below. And please, click the notification bell para naman updated kayo sa mga bagong video ko. At ang palaging sinasabi ni Kamamsi Edith ay, be courageous, be happy, natural. God bless everyone. Ang mga ginataang putahe na katulad nito ay kilala sa lugar ng Bicol. So shout out sa mga taga Bicol and doon sa mga taga Batangas din dahil diyan maraming mga inyog o buko. Diyan sa lugar ng maraming buko at mga inyog sa Laguna, shout out. So time for baking. Lalagyan naman natin siya ng garnish. Yan ang ating binalutong na yempo. Ang sarap po niya mga kamamsis. Yan, lalagyan natin na sa gitna upang magdagdag ng sarap ng look. So yan. Add po natin ang sili. And add more sili para naman na dagdag ng sarap ng itsura. Napakasarap po niya mga kamamsis ka-farmers. Oh, tingnan niyo po. Mapapawaw kayo sa sarap. Mga kamamsis ka-farmers, kukuhanin ko rin ang pagkakataon ito upang batiin ko, i-shoutout ko ang aking hipag na si Ate Tess. Nakatira siya sa may Long Beach sa California, USA. Ganon din sa pamangkin ko nga gwapong-gwapo na si Raymar. Shout out Ate Tess and Raymar. God bless you and God bless you always and love, love, love me, Nene.
Ma'am si Edith. And to Sankore, hello there. Love na love ka ni Ma'am si Edith. And dahil sa'yo, nakapag-vlog ako. Thank you so much. And promise, Sankore, lagi lang natin to sa puso ko. I love you. Love. Kita Nene and Ma'am si Edith. Love.